Ang sarap sa pakiramdam kapag pinili ka ng taong pinili ng puso mo. Yung wala ka ng ibang may hiling pa, kundi ang katuparan na lang ng bawat umagang gigising kang masaya. At ang pinili ng puso mo, ang una mong makikita na maghahatid sa'yo ng mga matatamis na ngiting hindi kailanman mabubura sa pusong itinadhana para sa isa't isa. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko napansing nakatulog ako habang nanonood ng TV sa sala. Nagising na lang kasi talaga ako sa ingay mula sa kusina. At aba, nang magtungo ako sa kusina, nakita ko si Rafael. Nakaupo sa may hapagkainan na pinagmamasdan si tatay at si James. At tatay, ano yung maingay? Wika ko. Habang ngayon, may pinupulot sa sahig si James. Nak, gising ka na pala. Yung lalagyan kasi ng kutsara at tinidor, nahulog. Nasahagi ko. Nawa, huwag ka maniniwala. Naghaharutan sila kaya nahulog yung mga lalagyan ng kutsara at tinidor. At saka, kitang-kita ko kung paano sila magharutan. Kinakagat ng tatay mo sa leeg si James, kaya yun. Nasagi yung lalagyan ng kutsara at tinidor. Wika naman ni Rafael. Kaya ito, hindi na ako nagsalita. Dumiretso na lang ako sa banyo tapos nagwiwilang ako at diretso na ako sa silid ko. Nahiga lang muna ako at eto. Pumasok na dito si Rafael at nahiga din sa tabi ko. Nawa, anong iniisip mo? Wala naman, Rafael. Ganito lang naman ako palagi. Lalo na't bagong gising. Masarap lang matulala. Ganun ba? Kanina pala, Noah, habang tulog ka, nag-uusap si James at ang tatay mo. Tungkol naman sa anong pinag-uusapan nila, Rafael. Noah, sabi ni James, kapag tulog ka na daw, saka daw siya lilipat sa kwarto ng tatay mo. At bago daw magliwanag, babalik na siya sa tabi mo. Para daw, hindi ka magduda. Medyo chismoso ka din, Rafael. Pero, totoo ba yan? Aba, Noah, magsasabi ba naman ako sa'yo ng hindi totoo? Tsaka, hindi mo daw pwedeng malaman yun. Kaya lang, sinabi ko na sa'yo. Ganun ba, Rafael? Hayaan mo na sila. Kung saan masaya si tatay at si Rafael, edi, hayaan na lang natin. Kung sa bagay, Noah, kung saan masaya ang puso mo, huwag mong pipigilan ang bugso ng damdamin mo. Kaya nga kapag nakabalik na ako sa katawan ko, hahanapin agad kita. Rafael, baka naman kapag nakabalik ka na makalimutan mo na ako. Bakit naman kita makakalimutan, Noah? At saka, may tutuparin pa akong hiling mo kapag nakabalik na ako sa katawan ko. Kaya dapat, makabalik na ako. Huwag kang mag-alala, Rafael. Nararamdaman ko malapit ka na makabalik sa katawan mo. At kapag nangyari na yun, puntahan mo ako kaagad, ha? Oo naman, Noah.
Ikaw agad ang pupuntahan ko. Tapos, magkukulong tayo dito sa kwarto mo. Gagi. Bakit naman tayo magkukulong dito, Rafael? Tsaka, bakit kaya di ka makalabas ng bahay? Ano nangyari? Ewan ko nga ba din, Noah? Hindi ako makalabas. Gusto ko sanang gumala-gala sa labas tapos yung salamin. Sobrang dami na ng lamat. Parang mababasag na ng tuluyan. Kaya ito, napatayo ako mula sa pagkakahiga sa kama ko. Tapos sumarap ako sa salamin. At napansin ko nga na mas dumadami pa yung mga lamat nito. Naguguluhan tuloy ako. Ano ba kasing ibig sabihin ng mga lamat na to? Bakit dumadami? At habang nakatayo ako sa tapat ng salamin, bumukas naman ng pintuan ng silid ko. At eto, pumasok si tatay at niyakap ako ng mahigpit. Tatay, teka lang. Bakit po? Anak, kapag kailangan mo ng kausap, andito lang ako. Kasi anak, naririnig kitang nagsasalita ng mag-isa. Kaya kapag kailangan mo ng kausap, lumapit ka lang sa akin. Tatay, okay lang ako. Baka imahinasyon nyo lang yun. Basta anak, kapag kailangan mo ng kausap, andito lang ako. Tsaka, babalik tayo sa ospital. Ipapacheck up ulit kita. Ayoko lang na baka magtuloy-tuloy yan. Ayoko namang mawala ka sa katinuan. Tatay naman ni, okay lang talaga ako. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Wala akong sakit at di ako baliw. Wika ako kay tatay na eto. Inaya na ako sa labas kasi kakain na daw kami ng hapunan. Si Rafael naman, ayun siya sa silid ko. Nakaharap sa salamin at siguro iniisip niya din kung bakit nagkakaroon ng maraming lamat ang salamin. Ang hirap ng ganito. Napakadaming katanungan na bumabalot sa bawat nasa paligid ko. Pero alam ko naman na may sagot sa lahat ng tanong. At alam kong masasagot ito kahit sobrang napakahirap. Kaya ito, naghapunan na kami. Matapos makapaghapunan, si James na naglilinis sa kusina. Napakasipag. At si tatay naman, naliligo na sa banyo. Nandito na ako ngayon sa silid ko. Kasama ko lang si Rafael. Nag-uusap lang kami ng mahina. Baka kasi may makarinig na naman sa akin na nagsasalita. Noah, ang sipag naman ng bagong asawa ng tatay mo. Gagi, best friend ko yun ha. Tsaka Rafael, ipasok mo kaya si James sa salamin. Tapos bukas mo na ilabas kapag maliwanag na. Hala, imposible yan, Noah. Tsaka puro lamat ang salamin. Baka mabasag ng tuluyan kapag ginawa ko yun. Ganun ba? Di, wag na pala. Tsaka may gagawin pala kami ngayong gabi. Wika ako at eto. Pumasok na sa silid ko si James. Kaya naman, nagsimula na din kaming gawin yung plano namin. Noah, open mong FB mo tapos maghanap ka ng mga aksidente. Baka makahanap tayo ng clue. Sige James. Wika ko naman. Habang ito, nag-open ako ng FB ko tapos naghahanap na ako ng mga aksidente sa daan. At si Rafael, eto, nakikitingin sa FB ko.
At habang naghahanap kami ng mga aksidente sa daan, ewan ko ba pero nakakatakot ang mga nakikita ko. Ang dami palang nagaganap na aksidente. At madalas na may nawawala ng buhay. Kaya lang, alin kaya ditong aksidenteng magtuturo sa kung saan namin mahanap ang katauhan ni Rafael? Nawa, ito binatilyong na aksidente kaya lang halos 3 linggo na ang nakalipas. Patingin nga ako, James. Wika ko, Teto. Pinakita ni James ang larawan at yung pinakadetalye. Kaya lang, sasakyan lang ang pinakita. Walang larawan ng naaksidente. Ang hirap naman ng ganon. Basta nakasulat sa balita, isang binatilyon na aksidente. Nahulog sa tulay yung sasakyan nito at ayun, wala nang ibang detalye sa nangyari. Pero andun naman yung address ng pinangyarihan. Kaya pupuntahan ko na lang siguro. James, puntahan natin bukas yung tulay na yan. Noah, okay ka lang ba? May di ba ako nalalaman? Para kasi nag-iimbestiga ka. Anong sekreto yan? Share mo naman sa akin. James, wala to. Tsaka baka ikaw ang may sikreto na di sinasabi sa akin. Umamin ka nga, James. Noah, bakit ako magsisikreto sa'yo eh? Best friend tayo. Tsaka inatok na ako. Tara na matulog. Wika ni James na nahiga na ng maayos sa kama at eto. Tinalikuran na ako. Ayaw pang aminin eh. Ang di niya alam, saksi si Rafael sa lahat ng kaganapan.